tayo ng kamuting kahoy. Gusto mo italabas? Okay, time sa class, pass your papers, please. Yan, very important. Gulayin natin sa mga katibors. Starting next Monday, Mrs. Giglayan is taking over. So yun nga mga katiborsya, habang tayo nagkakape ay naghihimay tayo ng ating uulamin na talbos ng kamuting kahoy. Ito po ang tamang proseso, ituturo ko po sa inyo at kung gusto nyo po, panoorin nyo po ang aking video. Maraming salamat po at tara na, samahan nyo ako. Guys, pag maggulay kayo nito, huwag nyo lalahatin. Simula dito sa una, pangalawang dahon, saka pangatlo lang. Huwag mo itong mga nasa baba kasi matigas na yan. Okay? At ayun na nga, natapos na natin ang paghimay. So, mas marami pa yata yung nahimay kong dahon na itatapon kaysa sa nahimay kong gagawin pang ulam. So, ayun na nga, ituloy na natin mga katiborsya. At yan ay ilalagyan natin ng asin para yan ay pagka ating nilamas ay lalabas ang katas para hindi tayo magkaroon ng konting contaminate. Kasi ang katas po niyan ay isa po yan sa lason. Kumbaga sa hindi pwedeng kainin ang katas ng kamuting kahoy sa dahon kasi may tawag dyan ewan ko basta yun na yun. Ayan, so ayun na nga, ayan, ganyan, yung katas na yan itatapon po natin yan para hindi maisama sa pagluto. So pag nilagyan nyo ng asin yan, yung dahon na yan, huwag na po kayo maglagay ng asin kapag niluluto nyo na po kasi para hindi siya maalat pag niluto nyo. At yan, aking binigay na at katapos ng piga ay ating itatapon yung sabaw na yan. So, yan ang hindi pwedeng isama sa sabaw. Sa pagluto pala. So, mali-mali naman ako. So, ayun na nga, mga katiborsya. So, yung daing na ilalagay natin ay huhugasan natin ng 3 beses or 4 para hindi rin siya maalat. Hati-hatiin natin siya sa 4 na piraso para hindi malaki masyadong para magkasya lang siya sa kawali. Yan. Kanina binabad ko siya, tapos hinugasan ko, binabad ulit, yan hinugasan ulit. So, ilalagay na natin yan doon sa kawali. Ayan, uunahin natin. Guys, inuna natin yung daing dyan kasi, ayan, habang nagagayat ako ng sahog, iinuna ko yung daing dyan kasi para lumasa sa sabaw yung lasa ng isda na daing. So, yan. Nilagay ko na yan dyan. Tapos, mamaya hanguin din natin naman yan. Yan. So, yan nga mga katiborsya. Yung bilog na piniga natin na kamuting kahoy na dahon ay paghihiwa-hiwalayan natin yan para pagdating doon sa kawali ay atin na lang ilalagay, hindi na tayo maghihiwalay. Prepare na natin para ilagay na lang sa kawali habang kumukulo yung ating gata. Pangalawang gata. Yan guys, hahanguin muna natin yung para hindi madurog tong ating sahog, no? Kumukulo na siya. Nilagay ko talaga yan una para maglasa yung sabaw. Ilalagay na natin yung gulay. Tignan natin ulit yung kumulo at maluto. Tinang pampasarap. Ginisa mix, baka naman.
Kailangan lutuin nating maigi at hindi tayo kailangan nating lutuin para sure na masarap ang kain. Pag kulay brown na yan, katulad kanina, ang green pa siya. Pag brown na siya, luto na yan siya. Ilalagay na ulit natin itong sahog para natin. Inuna ko lang yan kanina kasi para maglasa doon sa sabaw yung para kumapit sa gulay, para masarap siya. O diba, may buhok, char. Tapos tatakpan ulit natin, patutuyuin natin yung unang sabaw. Ganyan pa ang pagluto sa amin yan, hindi basta-basta. Guys, ilalagay na natin yung pangalawang gata. Guys, luto na. So, kakain tayo. Tikman natin. Mamantika na siya, guys. Luto na siya.